Alam nyo, mayroong isang bagay na talagang espesyal sa ating morning routine, hindi ba? Yung tahimik na sandali kung saan ang bahay ay payapa pa, ang araw ay nagsisimula palang sumilip sa bintana at meron tayong mga maliit na ritual na nagtatakda ng tono para sa buong maghapon. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga ritual na yan, yung mga komportableng gawain na nabuo natin sa loob ng maraming dekada, ay maaaring ninanakaw ang ating lakas ng paunti-unti, araw-araw. Kumusta mga minamahal kong kaibigan at maligayang pagdating? Kung nakikinig ka ngayon, ikaw ay malamang na isang taong pinahahalagahan ng iyong kalayaan, na nais maging malakas at masigla, at alam na ang bawat araw ay isang mahalagang regalo. At yun nga ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-usapan ang 4 na delikadong pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin tuwing umaga. Mga pagkakamaling tahimik na nag-aalis ng ating enerhiya nang hindi natin namamalayan. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento. Noong nakaraang linggo, kausap ko ang aking mahal na kaibigang si Aling Rosa, 78 taong gulang na. Sinabi niya sa akin, "Alam mo Dok, paggising ko, pagod na ako. Iniinom ko ang kape ko, ginagawa ko ang mga maliit na gawaing bahay. Pero 10:00 ng umaga, parang gusto ko nang matulog ulit." At nang tingnan namin ang kanyang morning routine, nakita namin ang dalawa sa mga pagkakamaling ito na nagtatago sa plain sight. Kaya ngayon gusto kong samahan kayo sa pagtalakay sa mga ito, hindi para punahin o pahirapan kayo sa inyong mga nakagawian, kundi para akayin kayo ng mahinahon patungo sa mga pagpipiliang nagbibigay lakas. Dahil sa ating edad, bawat piraso ng enerhiya ay mahalaga, hindi ba? Ngayon, ang unang delikadong pagkakamali ay maaaring magulat kayo dahil parang tama naman ito. Tinatawag ko itong ang pagmamadaling bumangon. Kapag tumunog na ang alarm o kusa tayong nagigising, mayroong pagnanasang tumayo ka agad sa kama. Ginagawa natin ito sa loob ng maraming dekada, hindi ba? Bumangon, kumilos, simula ng araw. Ngunit ito ang nangyayari sa ating katawan. Habang tayo'y natutulog, natural na mas mababa ang ating blood pressure. Kapag mabilis tayong tumayo, biglang kailangan ng dugo na umakyat laban sa gravity. Ang ating puso, na maaaring hindi na kasing lakas ng dati, ay nahihirapan sa biglaang pagbabagong ito. Ang resulta, yung parang lula na pakiramdam, minsan ay pagkahilo at pinakamahalaga, isang malaking pagkawala ng enerhiya na nagsisimula sa ating araw ng may kakulangan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Gusto kong subukan ninyo ang tinatawag kong ang 5 minutong pagkagising. Kapag unang bumukas ang inyong mga mata, huwag ka agad bumangon. Sa halip, humiga muna ng 1 minuto at huminga ng 3 malalim, mabagal na paghinga. Pagkatapos, dahan-dahan umupo sa gilid ng kama at umupo roon ng 1 pang minuto. Pakiramdam ang inyong mga paa sa sahig. Sa wakas, tumayo ng dahan-dahan, humawak sa isang matatag na bagay kung kailangan, at tumayo ng 1 pang minuto bago magsimulang maglakad. Ang banayad na transisyong ito ay nagpapahintulot sa inyong cardiovascular system na mag-adjust ng dahan-dahan na nangangalaga ng mahalagang enerhiya para sa nalalabing bahagi ng inyong araw. Ang pangalawang pagkakamali ay isang bagay na ginagawa ng marami sa atin na akala natin ay nakabubuti sa atin. Pinag-uusapan ko ang dehydrated na simula. Pagkatapos ng 6 hanggang 8 oras ng pagtulog, natural na dehydrated ang ating katawan. Nawawalan tayo ng tubig sa pamamagitan ng ating paghinga, sa pamamagitan ng ating balat, at sa pamamagitan ng mga pagbisita sa banyo sa gabi. Ngunit ito ang karaniwang pattern. Nagigising tayo, diretso tayo sa kape o tsaa na talagang kumikilos bilang diuretic na kumukuha ng mas maraming tubig sa ating sistema. O kung minsan ay hindi tayo umiinom ng kahit ano hanggang almusal. Ang bahagyang dehydration na ito ay nagpapalapot ng ating dugo ng bahagya na nagpapahirap sa ating puso sa bawat tibok. Pinabawasan nito ang daloy ng dugo sa ating mga kalamnan at utak na nagiiwan sa atin ng pagod bago pa man magsimula ang ating araw.
Ang inirerekomenda ko ay mag-iwan ng isang basong tubig sa tabi ng inyong kama. Hindi malaking halaga na magpapabalik-balik sa inyo sa banyo buong gabi, pero mga 8 onsa. Bago kayo gumawa ng kahit ano sa umaga, bago ang kape, bago ang pag-check ng cellphone, inumin ang tubig na yan. Mas mainam ang temperatura ng kwarto dahil ang malamig na tubig ay maaaring mag-shock sa sistema. Kung gusto ninyong magdagdag ng kaunting extra, ang maliit na squeeze ng lemon ay maaaring makatulong din sa digestion. Ang simpleng gawaing ito ng rehydration sa umaga pa lang ay parang pagbibigay ng langis sa makina ng inyong katawan na kailangan nito para gumana ng maayos buong araw. Ngayon, ito pa lang ang unang 2 sa ating 4 na delikadong pagkakamali. At naisip ko na ang ilan sa inyo ay nag-iisip, pero ginagawa ko na ito sa loob ng maraming taon. At yun ay okay lang. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa magdamag, lalo na sa ating edad. Ang mahalaga ay kamalayan. At pagkatapos ay pagkuha ng maliliit, mahihinahong hakbang patungo sa mas mabuting gawi. Sa ating susunod na pag-uusap, ibabahagi ko sa inyo ang susunod na 2 pagkakamali na maaaring nakakaapekto sa inyong antas ng enerhiya, kabilang ang isa na may kinalaman sa isang bagay na inaasahan nating lahat, ang almusal. Ngunit bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung sino pa ang nandito kasama ko, nakikinig pa rin, nananatiling nakatuon sa pagiging pinakamabuti. Kung nandito ka pa rin, maaari bang magsulat ng narito pa sa comments sa ibaba? Nakakatulong ito sa akin na malaman na nakikipag-usap ako sa totoong mga tao, hindi lang sa isang blankong screen. At pinapalakas nito ang loob ng iba na nanonood na alam nilang hindi sila nag-iisa sa pagiging gustong makaramdam ng mas maraming enerhiya. Maraming salamat sa lahat ng nagsulat ng narito pa sa comments. Ang pagtingin sa inyong mga tugon ay talagang nagpapainit sa aking puso at nagpapaalala sa akin kung bakit tayo nagkakaroon ng mahalagang pag-uusap na ito. Ngayon, nasaan na tayo? Oo nga, napag-usapan natin ang pagmamadaling bumangon at pag-uumpisa sa ating araw na dehydrated. 2 simpleng pag-aayos na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ngunit hindi pa tayo tapos dahil may 2 pang delikadong pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin at maaaring mas nakakagulat pa ito kaysa sa unang 2. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo si Mang Ben, isang 72 taong gulang na dating guro na lumapit sa akin na nagrereklamo ng mid-morning energy crashes. Sinabi niya, "Doc, kumakain ako ng magandang almusal. May oatmeal ako tuwing umaga. Pero pagdating ng 10:30, inaantok na ako at naghahanap ng matamis." Nang tingnan namin ang kanyang breakfast routine, nakita namin ang pangatlong delikadong pagkakamali, ang carbohydrate-only na almusal. Ngayon alam ko ang iniisip nyo. Sinabihan tayo sa loob ng maraming taon na ang complex carbohydrates ay mabuti para sa atin at tama sila. Ngunit ito ang bagay. Kapag kumakain tayo ng carbohydrates ng mag-isa, kahit yan ay oatmeal, toast, cereal o kanin, mabilis na kino-convert ng ating katawan ang mga ito sa asukal. Nagdudulot ito ng biglaang pagtaas sa ating blood sugar na sinusundan ng pagbagsak, habang ang ating insulin ay nagmamadaling pamahalaan ang asukal na yon. Ang pagbagsak na yon ang pagod, ang brain fog, ang pagnanasa para sa mas maraming carbs o matamis. Kaya ano ang solusyon? Ang lahat ay nasa balanse. Gusto kong isipin ninyo ang pagdaragdag ng protina sa inyong almusal. Ang protina ay nagpapabagal sa digestion ng carbohydrates na nagbibigay sa inyo ng steady na paglabas ng enerhiya sa halip na yung biglaang pagtaas at pagbagsak. Ngayon, hindi ko sinasabi ang malaking steak breakfast. Iyon ay masyadong mabigat para sa karamihan sa atin sa umaga. Ngunit isaalang-alang ang pagdaragdag ng isang nilagang itlog sa inyong oatmeal o kumain ng maliit na piraso ng keso kasama ng tinapay. Kahit isang kutsarang peanut butter sa inyong whole wheat bread ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Para sa aking mga vegetarian na kaibigan, ang isang dakot ng mani o ilang tofu ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan.
Ang layunin ay lumikha ng tinatawag kong sustained energy plate na nagpapanatili sa inyong pakiramdam na nasisiyahan at may enerhiya hanggang sa susunod na pagkain. Ngayon, ang pang-apat na pagkakamali ay marahil ang pinaka-subtle sa lahat at ito ay isa na ako mismo ay nagkasala. Hanggang mga 5 taon na ang nakalilipas. Tinatawag ko itong ang mental overload na simula. Ito ang nangyayari. Nagigising tayo at agad na nagsisimulang magtakbo ang ating mga isip. Iniisip natin ang kailangan nating gawin ngayong araw, ang hindi natin nagawa kahapon, ang balita na narinig natin bago matulog, mga alala tungkol sa pamilya, mga bayarin, kalusugan. Ang listahan ay nagpapatuloy. Maaring maabot pa natin ang ating mga cellphone kaagad para i-check ang mga mensahe, email o balita. Ang mental bombardment na ito sa umaga pa lang ay nagtitrigger sa ating stress response. Tumataas ang ating cortisol levels, tumataas ang ating heart rates, at mahalagang nagsisimula tayo ng ating araw sa isang estado ng bahagyang pagkabahala. Ang patuloy na low-grade stress na ito ay sobrang nakakapagod, parehong mentally at physically. Ang natutunan kong gawin at kung ano ang itinuturo ko na ngayon sa lahat ng aking matatandang kaibigan ay ang lumikha ng tinatawag kong ang protektadong unang 15. Ibig sabihin, para sa unang 15 minuto pagkatapos mong magising ng ganap, sinasadyang protektahan ang iyong isipan mula sa stressful na input. Walang balita, walang pag-check ng cellphone, walang pag-aalala sa iyong to-do list. Sa halip, gamitin ang 15 minutong yon para sa isang bagay na mahinahon at positibo. Maaaring ito ay pagtingin sa bintana at panonood ng mga ibon. Maaaring ito ay panalangin o meditation kung yun ang iyong practice. Maaaring ito ay simpleng pag-enjoy sa iyong unang tasa ng tsaa o kape nang walang anumang distractions. Ang ilan sa aking mga pasyente ay mayroong gratitude journal sa tabi ng kama at nagsusulat ng 3 bagay na nagpapasalamat sila bago sila bumangon sa kama. Ang practice na ito ay nagtatakda ng kalmado, positibong tono para sa buong maghapon na nagsisave ng napakalaking halaga ng mental energy. Ngayon, alam ko na ang pagbabago ng mga gawi, lalo na ang mga gawi sa umaga na mayroon tayo sa loob ng maraming dekada, ay maaaring pakiramdam na nakakatakot. Maaaring iniisip mo, 4 na bagay na baguhin. Masyado yun, kaya hayaan mo akong mag-alok sa iyo ng isang mahinahong mungkahi. Huwag subukang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili lang ng isa. Siguro sa linggong ito, pagtuunan mo ng pansin ang pag-inom ng basong tubig sa umaga. O siguro subukan mong umupo sa gilid ng kama ng isang buong minuto bago tumayo. Ang maliliit pare-parehong pagbabago ay mas malakas kaysa sa pagsubok na baguhin ang lahat ng sabay-sabay at magiging discouraged. Bago tayo magpatuloy sa ating pangwakas na pag-iisip, gusto kong mag-check-in muli sa inyo. Marami na tayong napag-usap tungkol sa kung paano natin sinisimulan ang ating araw, kung ano ang ating kinakain, at kung paano natin ginagamit ang ating mga isipan. Kung nandito ka pa rin kasama ko, nananatiling nakatuon sa paggawa ng positibong pagbabago para sa iyong enerhiya at sigla, maaari bang magsulat ng kasama pa sa comments? Ang iyong presensya ay nangangahulugang mundo sa akin at lumilikha ito ng isang kahangahangang komunidad ng suporta para sa lahat ng nanonood. Sa ating huling bahagi, pagsasama-samahin ko ang lahat at magbabahagi ng ilang nag-e-encourage na mga saloobin tungkol sa kung paano ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring lumikha ng malaking pagkakaiba sa kung paano natin nararamdaman ang bawat araw. Sa lahat ng nagsulat ng kasama pa, maraming salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang iyong pakikilahok ay nagsasabi sa akin na nagtatayo tayo ng isang makabuluhang bagay ng magkasama, isang komunidad ng mga senyor na pumipiling mamuno sa kanilang enerhiya at sigla. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat at pag-usapan kung paano ang 4 na adjustment na ito ay maaaring magtransforma hindi lang ng iyong umaga, kundi ng iyong buong araw.
Alam nyo, iniisip-isip ko kung bakit ang mga pagkakamaling ito sa umaga ay delikado. Hindi dahil mapanganib ang mga ito sa isang agarang kahulugan, dahil subtle ang mga ito. Dahan-dahan silang sumusulpot sa atin, parang maliit na tagas sa gulong. Araw-araw, maaaring hindi natin napapansin ang pagkakaiba, ngunit sa paglipas ng mga linggo at buwan, ang patuloy na pag-agos ng enerhiya ay nagdaragdag. Nagsisimula tayong mag-isip, well, tumatanda lang ako, normal lang to. Ngunit mga minamahal kong kaibigan, habang ang ilang pagbagal ay natural, ang pakiramdam na patuloy na pagod at pagkapagod ay hindi isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Kadalasan ito ay senyales na kailangan nating ayusin ang ilan sa ating mga gawi. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento tungkol kay Lola Estela na 81 taong gulang na. Nang una siyang dumating sa akin, sinabi niya, "Tinanggap ko na ganito lang talaga kapag nasa edad ko na." Ngunit nagtrabaho kami sa 4 na adjustment sa umaga sa loob ng isang buwan. Nagsimula siya sa isang pagbabago lamang, ang basong tubig sa umaga. Pagkatapos ay idinagdag niya ang dahan-dahang pagkagising. Pagkatapos ay binalansi niya ang kanyang almusal. Huli, ginawa niya ang kanyang protected 15 minuto. Alam niyo ba ang sinabi niya sa akin pagkatapos ng buwang yon? Pakiramdam ko ay binalik ko ang aking mga umaga. Hindi ang aking mga batang umaga, kundi magagandang umaga. Payapang umaga na nagbibigay sa akin ng enerhiya sa halip na kunin ito. Yun ang gusto ko para sa bawat isa sa inyo. Hindi isang himalang pagbabalik sa kabataan, hindi yun makatotohanan, kundi magagandang araw. Mga araw kung saan mayroon kang sapat na enerhiya para gawin ang mga bagay na gusto mo. Maging yan ay paghahardin, pagbisita sa mga apo, pagtugon sa isang hobby, o simpleng pag-enjoy sa isang magandang libro nang hindi nahuhulog sa pagtulog pagkatapos ng 10 minuto. Ngayon, hayaan mo akong ibuod ang 4 na puntong ito sa isang paraan na madaling tandaan. Una, bigyan ang iyong katawan ng oras para mag-transition mula sa pagtulog patungo sa paggising. Umupo sa gilid ng kama, huminga, at tumayo ng dahan-dahan. Pangalawa, mag-rehydrate bago ka gumawa ng kahit ano. Ang iyong katawan ay walang tubig sa loob ng maraming oras. Bigyan ito ng kailangan nito. Pangatlo, balansehin ang iyong almusal ng protina para maiwasan ang mid-morning energy crash. At pang-apat, protektahan ang iyong isipan mula sa stress sa umaga pa lang. Simulan ang iyong araw ng may kapayapaan, hindi panik. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay na gusto kong makuha mo mula sa ating panahon na magkasama. Maging mahinahon sa sarili. Kung nakalimutan mo ang isang araw, kung nagmadali kang bumangon dahil kailangan mong gumamit ng banyo, kung sinuri mo ang iyong telepono bago mo ninais, okay lang yon. Bukas ay isa pang umaga, isa pang pagkakataon upang magsanay. Ang pagunlad, hindi perpekto ang ating pinupuntirya. Gusto ko ring hikayatin kayong makinig sa sarili ninyong katawan. Nakatira ka dito sa loob ng 70, 80, maaaring 70 taon. Mas alam mo ito kaysa kaninuman. Ito ang mga pangkalahatang alituntunin na nakakatulong sa karamihan ng mga tao, ngunit ikaw ay natatangi. Siguro nakita mo na ang isang partikular na pagkain ay nagbibigay sa iyo ng enerhiya, kahit na hindi ito umaangkop sa mga patakaran. Siguro ang iyong protected time ay mukhang iba kaysa sa inilarawan ko. Ayos lang yon. Gamitin ang mga mungkahing ito bilang panimulang punto. Pagkatapos ay ayusin batay sa kung ano ang gumagana para sa iyo. Bago tayo magpaalam, mayroon akong 3 kahilingan para sa iyo. Una, kung nakakita ka kahit ng isang helpful na ideya sa ating pag-uusap ngayon, maaari bang i-like mo ang video na ito? Ang maliit na thumbs up na yun ay nagsasabi sa YouTube na ang content na ito ay mahalaga, na tumutulong itong maabot ang mas maraming senior na maaaring makinabang dito. Pangalawa, kung hindi mo pa nagawa, magiging karangalan ko kung mag-subscribe ka sa channel na ito. Nakatuon ako sa paglikha ng mas maraming content na tumutulong sa ating lahat na mabuhay ng ating pinakamahusay na buhay pagkatapos ng 60, 70, 80 at higit pa. Pindutin ang subscribe button kung gusto mong mabuhay ng iyong pinakamahusay na buhay pagkatapos ng 60. At pangatlo,
Gusto kong marinig mula sa iyo sa mga komento. Ano ang isang maliit na pagbabago na iniisip mong subukan? O mayroon ka bang tip sa umaga na gumagana ng maayos para sa iyo? Ang pagbabahagi ng ating mga karanasan ay tumutulong sa ating lahat na matuto at lumago ng magkasama. Mula sa aking puso hanggang sa iyo, salamat sa paggugol ng oras na ito sa akin. Tandaan, bawat umaga ay isang bagong simula, isang sariwang pagsisimula, isang pagkakataon na pumili ng mga gawi na sumusuporta sa iyong enerhiya at sigla. Karapat-dapat kang maganda ang pakiramdam, magkaroon ng enerhiya para sa mahalaga sa iyo, at tangkilikin ang magandang yugtong ito ng buhay ng may lakas at kasiyahan. Ingatan ang inyong mga sarili, mga minamahal kong kaibigan, at magkita-kita tayo sa susunod na video. Kung nakarating ka sa dulo ng ating pag-uusap ngayon, maaari mo ba akong gawing kabaitan ng pagsusulat ng tapos na sa mga komento sa ibaba? Ipinapaalam nito sa akin na narito ka pa rin sa akin hanggang sa pinakadulo. Salamat at nawayang iyong mga umaga ay puno ng banayad na enerhiya at kapayapaan.